Ayun guys, isang matanda na naman na pumuko sa ating mga mata na kung saan eto si tatay ang lalim lagi ng iniisip. Pero dahil sabi ko nga, bakit nga ba siya nandito? Lapitan natin dahil hindi natin alam kung ano yung kanyang sitwasyon, hindi natin alam kung ano yung kanyang pinagdadaanan. I think nagutom na si tatay dahil siguro baka dito siya naghahanap buhay. In the same time, lapitan natin upang malaman natin kung ano yung kalagayan niya at bakit siya nandito sa tapat ng McDo, o baka naman nag-aantay siya ng kanyang pamilya. At likat lapitan natin si tatay. Ayun guys, Gusto ko may bahay lang para hirap sa ito. Hirap na natin. ayun guys, nandito tayo muli sa isang tapat ng McDo na kasama natin si Tatay Jesse. Nandito siya dahil ang kanyang hanap buhay ay pagpaparking tulad ng kotse na narito sa tapat natin na to. Dahil ang kanyang hanap buhay yun lamang, sabi nga niya, base sa kwento ni tatay kanina, ang kwento niya, ang kinikita niya dito ay hindi naman ganung kalakihan. Pero sabi ko nga, ang pagbigay ng tulong, kung hindi man malaki o maliit, at least makakatulong tayo kay Tatay Jesse. Ang kwento niya sa atin kanina, wala na siyang pamilya, kumbaga sarili na lang kanyang iniisip, ang kanyang iniintindi. Pero base sa kanya, at pantingin ko sa kanyang edad, nasa 60 na siya. Di ba tayo tama 60 na po ngayon? 65 na. 65 guys. Pero andito siya naghahanap buhay, nagbabaka sakali na makahingi ng konting tulong sa kanyang paghahanap buhay na kung saan dito lamang siya umumuhunan. Tay, ano ang masasabi ninyo sa ating pan? Ako ay wala akong pamilya, wala akong mga anak buhay. Opo. Tapos, gagawin sa mga tao yan, hindi ka po tanggapin. Ayun guys, sabi niya Tanggapin daw kayo, matanda na ako. Opo. Hindi na po kaya na. Opo. Wala na, dito na lang muna ako sa McDo, STD. Pagkapon lang, pa ako kasinta. Pagkain ko lang sa restaurant, kulang pa. Hindi ka akin lang. Ayun guys, Oo. base sa kwento ni tatay sa maghapon niya dito, ang kinikita lang niya ay 60. Pagkamat hindi na kaya ni Tatay Jesse na maghanap buhay, pero pinipilit pa rin niyang kumita para sa sarili na lang niya. Para kahit papaano makaraos o makasurvive sa kanilang pang-araw-araw. Bagamat oo guys, wala tayong may tutulong na ganun kalaki. At sa pamamaraan na pagbibideo na to dito sa Bukawi, sa tapat ng McDo, ay mabibigyan natin si tatay ng konting tulong. At hopefully guys, mabigyan natin ng tulong si tatay. Kasama ang Team Puso, ito si Tatay JC na lumalapit sa ating puso. Kumakatok, tulad ni tatay na halos walang-wala na humihingi ng tulong mula sa atin, bigyan natin siya ng konting tulong. Yan si Tatay JC na sa kanyang edad talagang hindi niya na kaya maghanap buhay, pero ito pa rin siya, nandito siya. Nagbabaka sakali kung na sana mabigyan ng tulong, mapansin ng ating mga kababayan na kahit hindi man malaki, hindi man maliit, at least makasurvive sa kanilang pang-araw-araw. Ito si Tatay Jesse. Yan. Yan. Kung mapansin ito guys ng ating mga munisipalidad ng Bukawi, hopefully mapansin at mabigyan ng konting ayuda si Tatay Jesse. Ganun din siyempre ang isa nating na-videohan, si Tatay Rodolfo na nandito lang, halos lang, dito lang din sila guys. Naghahanap buhay dito sa tapat ng McDo. Araw-araw po sila guys, araw-araw. Pero yun no? Kung sa edad natin na malakas pa tayo kumita. Kahit kami araw-araw dito. Oo, tatay ano. Ikaw, ibigyan ko sa mga tao din, no? Opo. Oo. Isa ko. Isa Oo. sila yung pagkain. Opo. Oo. Naawa sa amin. Tatay talagang sa kanilang edad, talagang wala pa naman yung kanilang mga sikmura, wala po silang kinikita. Ang inaasahan lang nakita nila guys, yung kanilang pagpapark o pag-a-assist dito sa mga sakyan dito sa tapat ng McDo. Ito si Tatay JC guys, taga Bukawi, crossing, taga Binyang First. And hopefully matulungan natin si Tatay JC. Salamat guys, ako muli si Kuya Dan, si Charity Vlog. Hopefully at matulungan natin ang matandang ito. Kasama din siyempre si Tatay Kuno. At salamat po sa inyong tulong. Salamat po guys.